Di, pero totoo yun, pre. Dumating na ako sa ganung level. Niresearch ko yun yung quarter life, kung ano yung mga signs. Typically, nag-start siya around 24 until 28. Pag pinipigure out mo yung sarili mo. Kasi di ba, yung ano natin, dati kasi meron tayong, parang yung buhay mo kasi dati may direction, nag-aaral ka. Ang goal mo kasi, every time ma-survive ko tong sem na to, matapos ko sabi. Pag graduate ka, pag nandun ka na kasi talaga sa nag-work ka. Tapos iba na yung mga takbo ng buhay ng tao. Parang, hindi mo kasi talaga mahirap yun eh. Lalo na pag tutok ka sa social media tapos nagkakaroon ka ng life comparison sa ibang mga tao. Ba't sila, nagtatravel? Dinamigay ko yung securities mo sa Oo, kaya nga, wala akong social media ngayon. Lahat. Dini-activate mo Deactivate lang. Magto 2 weeks na. Instagram, Facebook. Kasi after kong graduate, doon ko na-pin yun, parang anong next step. Parang kasi ako dati, ang purpose ko kasi ako nagtatrabaho. Pambayad ng tuition. Natapos na yan. Pag natapos kasi isang bagay, ano lang gagawin ko? Parang gano'n, nakakabuwang siya. Tapos yung after nung nagburakay ako, mabsent pa ako 2 weeks. Kakabalik ko lang sa trabaho talaga. Last week. Parang tinatamad na talaga ako bumalik noon. Wala na akong will din gawin yung gusto kong gawin. Parang sa nakaka-pressure, nakakalunod yung mga thoughts. Diba? Alam mo, tas may times na burn out na talaga ako sa work. Pero ito lang yung way na nasa-satisfied na kasi yung needs and wants. Yun nga. Kaya I'd rather stick to it. Na ganun, no? Tapos hindi mo na mamalayan, parang lost ka na. Nag-wonder ka kung anong next? Anong next na Yun nga, lagi nga next. Yun nga, lagi. Akala ko kasi pag may pera ka, Diba? Pag nagtrabaho ko, may pera ako, masaya ako. So, bibili mo yung gusto mo. Dumating ka na sa puntong gano'n, nabili mo na. Satisfied ka ba? Parang may kulang. Ang ano kasi dyan, ang nakita ko sa research ko. Kasi tayo, yung human nature is, ina-associate natin yung things sa feelings natin. For example, yan na lang, bago itong iPhone mo. Nung wala pa itong iPhone mo, tapos makikita mo sa store, sobrang gusto mong ma-accumulate. Diba? Gusto mong, tangin na, bagong iPhone na. Parang gusto ko itong bilhin. Tapos nung nakuha mo na siya, mga first week, ingat, madudumihan. After 1 month. Oo, ganyan na. Kasi, ibig ko sabihin, may ano kasi tayo, feelings natin, pag malapit mo nang makuha. Especially dun asin mo lang ito. Pag magbabakasyon ka, pag malapit, paparating na yung bakasyon, na-excite ka. Pero pag nasa bakasyon ka rin, hindi naman ganun kataas yung excitement eh. Medyo gitna lang. Tapos, after nun, reality. kasi parang sa feelings natin, pag may mga bagay pa tayo nakukuha, parang ano natin siya, nire-romanticize, over-hype natin sa utak natin. Halimbawa, parang yung security sa job, kasi may pera. Parang dati na hindi ka pa naman kasi nga kumikita ng pera. Parang tingin mo kasi, mabibili ko na yung gusto ko. Pero, ang problem kasi doon, once na nakukuha mo na ngayon ng mga material na bagay, ano lang siya, masaya lang siya for a moment, pag nakuha mo. Siguro, pang-hype, pang-yabang sa social media, pang-cloud, puta, may bagong kotse, ganun, diba? Pero once na matapos na yun, nawawala na ulit yung feeling. Kaya pala, hindi dapat ginagawa inspiration or motivation. O somehow, pero yung pang-matagalan, na ginawang motivation yung material na bagay. Hindi. Yun nga, pre. Yun nga yung sasabihin ko sa parisan kanina. Yung about, babalik ako yung, tinandaan ko yung sinabi mo yung about sa ipon. Kasi, naging ganyan ako, ganyan yung naisip ko noon, ng mga siguro last year ko pa naisip ko, nag-iipon ako. Pero, nung bumalik ako ng school, wala na ako naipon. Kasi nahati kasi yung sahod ko. Pero matipid kasi akong tao. Talagang yung finance ko, naalagaan ko. Like, parang half-half. Nagtatabi ako lagi every cut of 5K. Basta nakaipon ako, umabot sa point na nakaipon ng 100K. Tapos, yun, okay naman. Tapos, kaya lang, nahugudukot kasi pangbayad ng tuition. Hanggang sa, yun nga, natira na lang 10K. Pero, yun yung natapos na yung goal ko. Graduate na ako. Anong next? Yun na, laging may question eh. Kasi hindi tayo nakakontent ng mga tao. Which is good kasi may drive tayo para magpatuloy. Ma-apply mo rin siya sa relationship kung bakit na-outgrow mo yung isang tao. Kasi halimbawa, nag-evolve ka, iba na yung mindset mo, iba na yung Erica na 2 years ago, iba na yon, patay na yung version mo na yon, diba? Tapos yung partner mo, hindi siya nakasabay, mag-iiba kayo ng values eh. Mag-iiba kayo ng
iba na yung pananaw nyo. Ganun yung nangyayari sa akin. Yung para bang, nandito na ako, nasan ka? Parang, ito yung plano natin na path, and then, ako lang yung nagpo-push nun, oo. Tapos ikaw, stagnant ka na, nandun ka na. Tapos, nasanay ka na lang. Kasi, sasabihin mo sa sarili mo, wala ito ako. Ayun, and yung That's problem. how she is. Pag, di ba, meron tayong wavelength tsaka frequency. Pansanin mo, hindi, siguro sa akin, experience ko na lang. Pag meron ka, dati kasi may mga naka-situationship, gano'n. Siguro yung version ko ng sarili na yan, 1 year, 2 years ago, 2 years ago. Kaya ako sila namimit, kasi ayun yung mindset ko. Pero eventually, parang napapansin ko nagpo-fall apart, nawawala yung mga tao, bilang kayong hindi na magpapansin na gano'n, hindi mo na makikita bigla. Yun pala, ang research ako sa mga synchronicities and shit. Kaya nawawala na yung tao na yun kasi na-serve niya na yung purpose niya. Or hindi na kayo nagmamatch ng frequency, ng level. Kasi iba na yung, yung values niya eh. Parang, magkikita ba kayo ng mga friends mo nung high school na hindi naman lang kayo nagkakausap? Kaya parang ganun din yun, pag sa values, kaya mo namimit yung mga ibang tao. Kasi parang may tuturo sila sa'yo, or may tuturo ka sa kanila, but vice versa. Ngayon, sa journey kasi natin, yung makakasabay ka, di ba? Yung mga hindi na makakasabay, may iba. Ganun yun. So, hindi yun yung nangyayari sa iba na relationship na nag-end na lang. Pero, dumaan lang siya. Kasi ano yun. Visual lesson, ganun, or... Hindi, yun, ang nakatakot kasi dyan, yung in terms of, nag-stay ka because of, familiarity. Hindi na siya about sa, growth. Kasi pag nag-stay ka na lang dahil sa familiar kayo, dahil matagal na kayo, hindi na yun love. Talaga, na yun eh. Ano siya, ang hirap kasi banggitin eh, pero parang pag gano'n na yung, parang pag-awa kasi yung puhunan ng relationship. Paano pag hindi ka na naawa sa akin? Paano pag naubos na yung awa mo? Minsan na, gusto ko na lang maubos. Gusto ko na lang magpaubos. Not in a way na tulungan kita sa lahat. Pero gusto ko na lang ang pangalan, pre? Kasi, how mo malalaman na fell out of love ka na sa tao is kapag hindi ba kasi pag sinabi ko yun baka naman mag-break kayo. Hindi, pero parang nalalaman mo yan kapag parang yung foundation ng relationship is parang inuunawa mo na lang yung needs niya compare sa kung paano siya mag-grow. Ayun yung para sa akin. Kasi halimbawa, kung mahal mo yung tao, kahit medyo, alam yung top love, diba? Parang masasabihan mo siya ng masakit, which is part. Kasi hindi naman perfect yung mundo eh. Talagang magkakasakitan kayo at some point. Pero masasabihan siya masasaktan siya, pero at the same time, mag-grow siya. Pag kaya mo pang i-voice out yun, na parang, willing ka na kung ano man maging reaction niya, tanggapin mo kung magagalit siya o hindi. Or kung may chance na maghiwalay kayo. Pero nasabi mo yun, that's love. Pero kapag parang anong nangyari nun, hindi mo na yung masabi kasi natatakot ka na baka maghiwalay na lang kayo. Ayun na yung awa. Kasi parang naawa. Nasa point ako na kapag nag-aaway kami, nagsasabi ako ng masasakit na salita. Which is mainly kung bakit ko siya sinasermonan. Kasi ayokong mangyari sa kanya to kasi napagdaanan ko na. Or sa kahit simpleng gamit lang, ayusin mo. Kasi ganito ako ka-organize na tao. So, dapat, ikaw din. Kasi nasa bahay tayong dalawa. So, dapat, maayos yung bahay. Oo. Diba? Oo nga naman. So, ganun ako. Pero, yung binu-voice ko na, kaya ako yung binu-voice kasi may gusto ko sa kanya, i-impart. Na dapat, ganito ka. Kaso nga lang, umaabot na kasi sa puntong, ikaw na yung, since dominant ka, ikaw na yung parang gusto mo mando na, oy, dapat ayusin mo to, oy, ganyan. Nasanay na siya sa ganun. Wala na siyang initiate. Hindi na siyang pupusa. Napipressure siya kapag nauwi na ako. Kapag nandiyan ako siya kasi kilos. Pero after niya, cellphone mo na siya pag wala ako. Sa tumatid na ako. And then, okay, kilos ko. May naisip ako kanina tapos nawala eh. Kasi nagkaroon ng bagong... Pero parang yung ganyan kasi. Yun nga, parang pag dumating sa point na yung tawag ito, parang
yung common respect kasi, di ba, parang tinatawag na, parang naintindihan mo yung partner mo in the sense na dapat gawin niya to para maging better siya. Pero kasi hindi mo matutulungan yung tao pag ayaw niya tulungan yung sarili mo. Halimbawa, parang pwede kang mag-provide ng, ayun nga, kasi pa nagko-command kay parang, halimbawa, gawin mo naman to, para sa'yo naman yan, gano'n. Pero, halimbawa, iyayin mo siya, tara, exercise tayo, tara, gano'n. Pero, di ba, pansin mo, marami nag-gym, pero hindi pumapayat. Kasi, alam mo, kahit mag-hire pa ng coach, tapos kung hindi naman magbubuhat, kung hindi naman wala namang proper diet, parang i-apply mo sa buhay. Parang, at the end of the day, yung ikaw lang din yung tutulong sa sarili mo. Parang kung kahit nandiyan yung mga loved ones mo, so support lang sila sa'yo. Pero hindi sila yung magbubuhat. Ikaw yung magbubuhat. Yun yung sinasabi ko sa kanya. Na andito lang yung iba para tumulong, pero hindi yung kikilos Para sa'yo. Pero, yun nga. Pero, ang question na naman kasi lagi ko, at the end of the day, hanggang kailan mo yun matotolerate? At hanggang saan yun? Kasi halimbawa, kung dumating sa point na naubos ka na, tapos parang kasi ba, ngayon parang naawa ka, ay hindi ko ito iwan kasi tagal na namin. Kaya, since nasa darkest time siya ng buhay niya, ang pangit ang pag nawala. May inaantay siguro. May inaantay ko na siya naman yung makabawi. Kasi may plano kami na kapag nakaipon na siya, makakalipat na kami sa malis na bahay. Yun pa pala, isa pa pala yun. Kung bakit hindi rin kayo talaga maghihiwalay. Kasi, tawag niya ito, codependent kayo sa isa't isa. Parang, yun nga, in terms of sa household, di ba? Share ng upa. Parang may mutual gains din kasi kayo. Benefits kayo sa bawat isa. Kaya parang, kahit, alam niyo parang, sabihin, ito na analogy ko sa work. Kasi ayaw mo na pumasok sa work pero hindi ka pwedeng mag-resign kasi wala kang pera, di ba? Parang gano'n lang din yung relationship niyo. Parang, hindi na yun out of parang love na love ko itong ginagawa ko. Bagkus, ginagawa ko to kasi kailangan lang. Kasi iniisip ko minsan na, sino nakashare ko? Di ba? Mag-isa. Hanap ka na ng bagay. Joke lang. Looking for apartment yung may kalibin. pero basta yun lang, good luck pa rin. 8 years na kayo na. Yun lang. Pero tingin mo, is it worth fighting for? Kasi 8 years na kayo. Although, hoping pa naman kayo na magiging maayos. Kasi may times naman na siya, naiintindihan niya naman. Kaya nga, di ba, after noon, lumabaw niya sa utang, yung parang pagtitiis ko sa kanya na, kung kaya mo, huwag mangutang, kayanin mo. Nakaya niya naman. Kapag kailangan niya na lang talaga, halimbawa, kailangan mo pagdala sa family. That's the time na mangutang Oo, siya. kasi okay. Tapos, after nun, hindi na tulad ng dating, pag naipit or walang makain siya, utang siya, ganyan. Ngayon hindi na. Kasi natutulungan ko na din siya. Tsaka marunong na din siya parang i-voice out sa akin, tsaka magtipid. Yung nag-budget, ino-notes mo, dapat may ganun, di ba? Tapos, natutunan niya na yun somehow. Kaya nga, hoping na din ako na sana, ito na, may bago na siyang work. Diba? Sana hindi siya deja vu part na, di ba napagdaanan na namin yun dati? Nag-work from home ka, maayos yung bahay natin, ang ending, wala. Hindi ka nakaipon, so lipat tayo na mas mura. Ngayon, babalik ulit tayo sa ganung sitwasyon, sana this time, okay na. Tsaka kung sakaling sumahod siya, gawin niya agad, tabi niya agad yung half kung kaya. Tapos tiisin niya talaga, kasi gano'n kasi ako nakaipon Diba, pagkasahod ko, temptation kasi yung pag nasa wallet mo lang yung pera. Or kung pag accessible, dapat yun para makaipon ka. Para makaipon ako, cashless, kung kaya mo, i-cash out mo lang yung kung ano yung kailangan mo. Food budget, expense sa bills. Kaya tinan mo, nakaipon ako ng 150k. Ngayon, 160 na. Kasi, tinan mo, kahit na ako yung gumagasto sa bahay madalas. Pero pag sa bills, of course, hati kami. Pero yung mga, bawa sa gamit, okay, may times na ako na lang. Ganun ako katipid Para bang, may times na, okay, maaring mag-overthink ako sa ibang bagay, pero sa pera hindi. Kaya ito is parang safe place ko. Hindi ito maano kahit anong gawin mo. Ganun. Good yun. Pero yung nga rin pala, yung sa savings, goods yun na may savings ka. Try mo rin mag-invest. Ang hirap, talaga, business talaga yung pinaka. Pero may risk pa rin kasi. Lahat naman kasi may risk.
Tsaka ano, parang yun naman yung downside ng pag-iipon ko. May naging downside siya, which is yung hindi ka na tulad ng dati na masayang na hiling makipag-friends, hangout. Kasi titipid ka As in, Oo. umikot na lang yung buhay ko sa, okay, business, bili ako ng gusto ko, tapos pasok ulit, Yun nga, tulog, naging, uwi. naging repetitive na. Yun yung kailangan mong ma-break dyan parang sa matrix. Kaya nga sabi ko, goods na nag-invest ka sa mga bagay material, pero pag nasa deathbed ka, hindi mo naman ibabayo yung sapatos mo na mahal. Hindi mo maisip mo. Maisip mo yung na-experience mo sa life. Kaya mas maganda rin mag-invest ka sa pag-create ng memories, mag-travel ka, gano'n. Kasi yung pera kasi, mababalik yun. Kikita ka pa rin eh. I mean, hanggang di ka nagkakasakit ng malala ka. Kahit 40 ka na, pwede ka kumita. Halimbawa, yung 160k na ipon mo ngayon, if ever man in the future, gumanda pala, tumaas yung position mo, nagkaroon ka ng career change, di ba? Mas baka nga yung 160 na yun, kitain mo na isang buwan yun. In the future, kasi nasabi na gastusin mo yung pera na yun. Kasi ipon mo yun. Ang point ng analogy na to is, anytime, pag tumaas yung value mo sa person, yung skills mo, tumaas yung position mo, or gumanda yung, basta, anytime na nag-improve ka, nag-level up ka, darating din yung pera. Kaakibat yun. Kasi yung pera is, output siya. Siya yung result ng process na binibuild mo sa sarili mo. So, dapat di ka ma-attach sa value ng pera. Kasi pera, energy yan eh. Pansin mo, pag in-hold mo yung isang energy, pag hindi siya nagpo-flow, nagiging stagnant. Kaya feeling mo stagnant ka. Kasi, yung pera, ngayon, 160 yung value niyan, meron tayong inflation. Yung 160k mo ngayon, in 10 years, hindi na yung 160k. Mas mababa na yung value ng pera mo. Kaya, ang ma-advise ko sa'yo, pre, mag-travel ka. Kasi, talagang tanggal stress mo, lalo na pag nature yung pinuntahan mo. Kaya kahit in-invite mo sa hiking mo, pero may option ka naman doon kung anong plano mo. Kasi, alba ngayon, yung taon ka na, 26, 27? 27. Oh, magiging 27 ka pa ba ulit? Hindi ka na magiging 27 ulit. Tapos, kung may 160k ka nga sa savings mo, 37, 40 years old ka na, kasi gusto mong bumiyahe, may sakit ka na, hindi mo na ma-enjoy yung pera mo. Kaya nga sabi ko, finding the balance ang mahalaga din. Kung ako sa'yo, goods yung nag-iipon ka, pero dapat nag-build ka ng memories para sa sarili mo. Kasi, yun yung gusto ko, parang mag-create ka ng memories. kasi pare yung gamit, sige sabihin natin, mahal, nakita ko mga sapatos mo, ang ganda eh. Mga pinupost mo, okay yun. Pwede mo naman ma-ibenta ulit yun eh. Pero, tanda mo pre, yung value ng gamit is, nagde-depende yun sa, di ba, sa supply. Inflation din yan eh. Mga Jordans, may Jordans ako dalawa eh. Pero ginagamit ko na, dati parang gusto ko lang i-keep yun. Sabi ko, hindi, tangin na. Paano ko maputulan ako ng paa? Yung mga Gusto ganon. kong gawing display lang. Oo, gagi. Pero na-realize ko, binabox ko lang dati. Pero na-realize ko, tangin na. Sabi ko kasi, gagamitin ko lang ito pag special day. Ako din, ganun yung mindset. Naisip ko, paano one day hindi na ako magising? Tapos kailan ko hintay yung special day? Paano kung maalikabukan na lang to dito? Puto lang lang pa. Kaya ganun na yung mindset ko. Pero hindi ko na maisisi kasi ikaw yung makakahanap ng transition sa sarili mo ganun. Kung paano mo ibabagi yung monetary tsaka yung experience. Kasi yun nga, travel ako ng travel. Yun na talaga yung goal ko. As in, kada buwan, pupuntahan akong bagong lugar na hindi ko pa napupuntahan. Kasi pag nag-resign na ako sa trabaho, tapos hindi ko na maisip yung aim ko. Ano bang fulfillment after, alimbawa, okay, pauwi na kayo, and then, anong fulfillment yung na-realize mo after mo travel? Una sa lahat kasi, habang nag-travel, nakikilala mo ng lubusan yung sarili mo. O anong klase kang person. Kasi, Anong pinagkaiba nito sa pumupunta ko sa Cartimar mag-isa, pupunta akong, ako lang mag-isa, parang, pero uuwi din naman ko. Hindi, ang pagkakaiba niya kasi, sa pag-travel ka kasi, meron kang pwedeng ma-encounter na iba-ibang tao. Like, halimbawa, may kwento ko na, sige, medyo papaikli ko na yung version. So, punta kami ng Naiya, yung sa may nasa Mindoro na kami, area ng Mindoro. Masama yung panahon, may low pressure. Yung airplane, bumalik sa Manila. So, hindi kami nag-landing. Pero niripan naman nila yung binayad namin sa ticket. Kumbaga parang nag-round trip lang kami sa area ng 1 hour, tapos balik ulit. To cut a long story short, tuloy na natin to, sayang yung araw, ganun-ganun. Yung nakasabay kami ng, sa taxi, dyan sa PTEX. Pupunta naman siya ng, tawag ito? Sa Visayas din na part, nakalimutan ko yung lugar niya. Basta, Visayas na part. Tapos,
alam mo yun, makakakilala ka ng mga ibang tao pagka-travel. May ma-encounter ka. Hindi mo na nga, parang may nakasama ka. Parang alam mong ano, hindi mo na makikita ulit yung tao na yan. Pero nakasama mo sa some point, di ba? Yun, una. Tapos, pangalawa pala, pag-travel ka. Kasi nakapag-isip ka kasi, parang, kahit nga, pala nasa long ride, nasa bus ka lang. Tapos titingin ka sa bintana. Tapos nakita mo yung nature, umuulan. Parang ang dami mo naiisip. Tapos nawawala yung stress mo. Sobrang sobrang therapeutic ng pakiramdam. Siyempre, pangatlo yung nandun ka na sa lugar, yung experience, yung culture. Pag travel ako, tinatry ko talaga yung pagkain na sa lugar na yun. Hindi ako natitipid. Kasi iniisip ko, tangina, pumunta ako rito tapos kakain ng cup noodles. Siyempre, pag nandun ka, tikman mo yung delicacies nila na hindi naman kailangan maging sobrang mahal or yung grande nung kakain mo. At least yung kinakain ng local. Kasi, hindi lang sa pang-picture yan, siyempre, pero parang reward mo yung sa sarili mo na na-earn mo yon kasi nagtrabaho ka ng maayos, nagsipag ka. So, time naman na para bigyan mo yung sarili mo ng something to remember. Pag may sakit ka na, syempre, hindi mo maisip yung mahal mong sapatos, pwede yung makuha sa'yo yan. Papamana mo lang sa anak mo yun . Or, di ko alam, sa aso mo. Di ko alam, basta. Di ko alam kung mag-aanak kaya hindi ko tinapos sa anak. Di ba? Kasi gagi, yung material na bagay pa rin nagpo-face off. Ito nga iPhone natin. Itong iPhone na ginagamit kong in 5 years. May picture tayo. Dapat yung before and after. Meron tayong dalawa dito yung payat ka pa. Hindi, gago, magta-10 years dito, na yun. maganda pa din yung mukha ko, Brad. Oo, hindi ka pa tumatanda vampira. Ano tawag ito, pre? Yung Pero picture natin. Hindi na ako natutuwa sa ganitong mukha. Gusto ko naman mature. Hindi ka nakakatuwa. Yung picture natin dun sa may barko. Yung sa Birak. Meron pa. Ganda yung mukha ko lang. Oo nga, ganyan nga. Hindi, gagi, magta 10 years na itang kaibigan sa Kailan ba yun? Nag-Birak tayo? 2014. Hindi, anong month? Hindi ko na matandaan. Basta parang bare months ata yun. 2014. Bare months, 2014. Oo, 2024 na ngayon. Gago, 10 years na nga. Di ba? Ang bilis lang. Kasi lang ang babae na. Hindi ito yun yung pumunta sila Kuya Erson. Ay, hindi ba? Iba pang ba yan? Yung birthday ko. Ayun nga yun. Parang yun nga yun. Sila Kuya Jed. Jade pala. Jade pangalan nun, di ba? Oo, may Kuya Erson. Sino pa ba muna si Jojo? Si Jojo kaya kamusta na yun? Hindi na akong balita, pero ganun pa rin yung buhay niya. Sumag-isip ba silang Mangjo? Mangjo. Sa Guada? Oo, di ba namatay na yun? Hindi ko alam, gago. Gagi. Kaya nga si Alan and Kuya Jo. Yung matanda, doon patay na. Oo. Condolence sa... Hindi ko alam, hindi na kasi pupunta sa Guada eh. Wala na rin mga pupuntahan doon, parang... Dami naman tsura mo Kaya natin. Oo nga, nasend mo nga sa akin to. Tsura ko, tayo na walang pinagbago. Ano ba yan? Oo nga, hindi parang tumaba ka rin ng onte. Pero yung figure ng katawan ko. Ganun pa din. Tingnan mo naman, ito na yung start ng natin. Last year yun, di ba? Gagi. Last year. Tanga last year to. Hindi. 2021 pa yan. Lah, talaga, ay gago. 2021 na pa pala to. Ay, ang ganda ng lugar niyo dun no? Ganda ng pandemic days pa to. Nga, may salamin pa ako yan May contact lens na lang ako. Tapos nalala mo yung nagana tayo, ako tayo. Oo, ay 2022 ba yan? Ito yung with Bing Bong. Ito si Chin. Ay, na to? nga pala. Kaya ni Chin nung pandemic. Buti nga may trabaho na ako. Nanghiram kasi yun. Hindi ko nakata sa'yo yun. Chat din ako sa akin yun. Nanghiram siya ng... Buti 500 lang pinahiram ko. Nanghiram pa ng 1K yun dati. Parang sabi ko, wala pre, tulog ano ba work nun? Hindi ko alam pero nung huli ko siya nakita, nasa may Guada, kasama si Kuya Jojo, naghaharangan sila. Tapos, nagtatanong siya ng kung hiring ba sa Amazon. Sinabi ko sa kanya yung mga requirements, ayaw naman niya lakarin. Ako pa maglalakad para sa iyo. Di ba? Kung gusto, magagawa mo ng paraan, di ba? Tignan mo. Yung gawin natin to. Sige. Pakita mo. Gagang payat ko dito. Tignan mo yung tsura ko. Yung Gago.
Parang may sakit. Isang ubo ka na lang dyan. Oo, gago. Isang lighter na lang, kita na sa x-ray. Ayan. Kita na yung intestine. Gago, payat ko nga dito. Dito yung banda eh. Di ba dito Gagawin yun? natin yun mamaya. Ah, sige, recreate. Ge. Maganda yan. Oo nga, no? 2018. Di ba? Ang tagal din. Hindi pa tayo nakakapag-travel ng ano. Na hindi na nag-chess. Sabi mo Hindi, mag-travel yung sa, lang tayo. yung sa ocean. Kaya lang, BP. Ano lang yun eh. Hindi, Ilang oras ano, lang yun. sama ka na sa ano. Hiking. Kailan? August. Sabado nga yun, alam ko Sabado yun. Uy, wag lang tatama dun sa anid namin. Kasi sa ano. Tangin na ako. Pero Hindi di- yun tatama. Ewan ko, hindi ko alam anid yung kailangan. Pero ano pa yun? Hindi. Anong araw ba ito? Yan ba? Ito na yung huli natin, oh. Oo, yung sa Samoa na. Ito yung sa ano eh, yung nanood ako ng ano, World Cup. Yung Team USA. Kung nga, kalbo pa ako dito. Kalbo! Pasa mo nga sa ito mga picture natin dyan lahat. Nang may kopya ka.